Eto partner, kung maalala mo, dumulog sa ating tanggapan si Joseph Noga noong ika-17 ng Mayo at inireklamo niya ang kanyang misis na di umano'y pinagpalit siya sa mas mapormang lalaki. Naalala ko yung partner. Yan, partner, sinamahan Itong din nagrereklamo ay magsasaka. Magsasaka Mas partner. mapurma yung construction worker. Ayun. At noong linggo partner, iyon ay sinamahan din ng ating team ang mag-asawa sa tanggapan ng Ligao Municipal Social Welfare and Development para sa kanilang closed door mediation. Ngunit ngayong hapon partner, ang misis naman na si Rose Marie Noga ang dumulog sa ating tanggapan para ireklamo naman ngayon partner itong si Joseph. Ito mas malala partner dahil ang reklamo niya ay sinakal, sinampal at binugbog daw siya nito lamang partner na ika-25 ng Hunyo. Makikwento nga sa amin Rosemary dahil nababanggit mo kanina sinampal ka, sinaktan ka nitong asawa mo. Ano talaga yung buong pangyayari? Bakit kanya sinaktan? Pinipilit niya po akong umuwi sa bahay namin. Hindi naman po ako pumapayag kasi natatakot nga po ako sa kanya. Ayoko pong umuwi kasi yun nga po, magtatrabaho muna po ako dahil sa yung pang-ano ko po sa anak ko. So hindi kayo magkasama? Hindi po. So pinipilit ka niya na umuwi ka doon sa bahay niyo. Saan ka ngayon nakatira? Umuwi po ako sa galing trabaho po. Doon kila mama po. Nung pinipilit ka niya na umuwi ka doon sa bahay ninyo, syempre pumalag ka, ayaw mo. Ano ginawa niya sa'yo? Ano po, hinila po ako niya tapos sinampal na po ako niya. Sinuntok. So nung araw na yon, sino yung nakakita ng pangyayari? Yung kapatid po ni mama. Ito bang asawa mo talagang mapanakit kahit noon pa or ngayon ka lang niya sinaktan? Noon pa po. Talagang nanakit po yan. Sa totoo lang po yung kapatid niya, sinaktan niya po yan. Tagal na. So ibig sabihin, noon pa talagang tinitiis mo na lang yung ginagawang pananakit sa'yo nitong Opo. asawa mo? Hindi lang po ako nagsasabi kila mama kasi talagang hindi po sila nagkakasundo ni Papa. Or i-describe mo yung anong klaseng pananakit yung ginagawa sa'yo nitong asawa mo? Yun lang po, nananapak siya tapos nung last po na nasaktan niya ako, yung may ano po ako dito. Hindi ko po maintindihan kung suntok po yun o sampal. So aside dito sa pananakit sa'yo, meron pa bang ginawa ito sa yung asawa mo na hindi ka nais-nais or hindi ka tanggap-tanggap bilang isang asawa? Yun nga po yung ayaw ko sa kanya kasi kahit po ayaw ko po sa mag-sex po. Pinipilit niya po ako. So aside sa pananakit, doon sa pagpipilit pa sa'yo na gawin kung anong gusto niya sa kama, ginagawa niya sa'yo. Opo. Ibig sabihin, laging mainit si mister. So, apira ng pananakit, gusto niya araw-araw kayo mag-sex. Opo. Ay, matanong ko lang, bakit humantong uli sa pananakit? Kasi ang alam ko, nag-usap na kayo sa ligaw. Hindi po talaga ako pumayag na makisama sa kanya. Trabaho. Doon sa usapan nyo, hindi ka na pumayag na sumama sa kanya. Kasi naalala ko yung sumbong nito, na kunwari lang daw nagpaalam ka na magbabantay ka sa ospital, pero yun daw may katagpo ka. Wala po. Dumiretso na po ako nun sa trabaho. Bago nangyari yung sakitan, ano muna yung unang nangyari? Yun nga po, kinakausap niya po ako na umuwi po ako. Tapos bigla na lang po niya akong sinaktan. Okay. Joseph, totoo ba na sinakal mo, hinila mo, sinapak mo itong misis mo? Totoo, namin ko. Sinapak mo talaga? Bakit? Gabi na niya, supi ka sa bisako. Anong sinasabi sa'yo? Aba ko na nga sa imo, kuha ka nga, may nga katong lalaki nga nako. Kuha nga dako, alaba nga ya. So hindi ka tumatanggi, talagang sinapak mo itong misis mo, hinila mo, sinampal mo, dahil sinabihan ka na maliit ang sa'yo. Mas malaki yung... So, sinaman niyang lalaki. Totoo ba yun? Sinabihan mo daw na maliit? Sinabi ko po talaga sa Na kanya, maliit? pero po, hindi naman po yung totoo kasi gusto ko lang pong tumigil na po siya. Totoo ba na pinipilit mo makipag-sex sa'yo? Sabi niya kasi kahit ayaw niya raw, gustong-gusto mo. Pag kuha masana, pag muya siya, ang pag kuha ko. Pag Pag muya. gusto niya, Hindi, sabi niya, pag ayaw niya, pinipilit mo. Ano ito? Sa totoo lang po, sir, kahit nagkukuha po kami ng panggatong. Kahit sa makahoy, sa damuhan. Opo. Oh. So may nangyari sa inyo sa damuhan? Opo. Saan anong klase? Sa gubat o ano? Pinagkukuhaan po namin ng panggatong. binigay mo sa kanya kay Mr. Masakit sa loob mo yung ginawa mo. So pinipilit. Pero partner, ba binabanggit si Mrs. na hindi lang ito yung unang beses na sinaktan mo si Mrs. Pagdating ko ulit sa trabaho, may lalaki doon, nagiinuman sila. Ano?
Wala naman po. Sa totoo lang po, pumunta po yun doon sa sa kulungan ng baboy. May dala-dala pong Mhm. ang inumin. Tapos dumaan lang po doon sa bahay namin kasi may daanan po talaga doon. Pero nag-inuman kayo? Hindi po. Kaya namarong kang iinumon. Ito ba yung binabanggit mo, yung pinagsisilusan mong mapurmang lalaki? Iba? Diba? Bakit gusto mo pa siyang umuwi sa bahay nyo? Dahil sa mga anak namin. Pero mahal mo pa si Mrs. Mahal pa. Mahal pa. Oo. Tanungin natin si Mrs. Mrs, galit ka ba dito kay Mr.? Galit na galit po. Mahal mo pa ba itong mister mo? Hindi na po. Bakit nagdududa siya na may lalaki ka? Aminin ko po, nakikipag-chat ako noon dahil po sa yung pinaparamdam niyo po sa akin. Tanong chat, maski tawag, tumatawag. Ikaw kung gusto mo nagatawag. Okay. Ngayon na narinig mo na si Mrs. na ayaw na sa'yo, hindi ka na daw niya mahal, anong masasabi mo? Susad na anak namin, gusto ko mapatapos ko muna sa kinder, mapagraduar. Lagi ka daw nangangako na uuwi ka pero hindi ka umuwi. Totoo lang naman talaga po, ayaw ko na umuwi. Ayaw na raw niya sa'yo. Hindi na siya babalik. Tapos na. Sige nga, mag-iba ka na ito sa akwa mo, ito sa lalaki mo. Oh, Wala naman daw sa kanyang problema. Basta yung isa nyo daw na anak, ibigay mo sa kanya. Payag kasi alam ko naman po hindi niya pa masikaso yung bata. Ano hindi maasikaso, napaeskwela ko nga sa duwa. Ayaw po ng bunso ko sa kanya. Ano nga, so mahirap na kayong magkasundo, mahirap nang maibalik yung dating masayang... Ilang taong kayong naging mag-asawa? 8 So, years. 8 years. So nung una, masaya kayo. May mga I love you, siyempre, darling, sweetheart. Kinasal kayo. Pero ngayon, dumating sa punto na ayaw na ng misis mo. Eto partner, sa legal na aspeto tayo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Arvin Hamor, ang Public Attorney 1 ng Legazpi District Office 1. Magandang hapon po, Attorney Arvin. Magandang hapon po, madam. Attorney, dito po muna tayo pag-usapan natin yung mga bata, ano? Opo, dahil legal po silang mag-asawa, kapag ang anak nila ay legitimate child, ang mag-exercise ng parental authority in custody, ay yung parehong magulang. Yung ina, pati yung ama. Pwede po sila pumunta sa DSWD para magkasundo with respect kung sino mag-exercise ng parental authority and custody dun sa anak. Ngayon, sa usapang hiwalayan po, Tabe, Attorney, ano po yung maaring pwedeng ikaso ni Mrs. dito kay Mr. dahil mapanakit po itong si Mr.? May dalawang siyang aspeto na pwedeng puntahan. Pwede siya lumapit sa police para mag-file ng criminal case under RA 9262. So sapat na ba yun, Attorney, para sabihin ni Mr. na may May lalaki lalaki. talaga si Mrs. dahil mismong lalaki daw tumatawag dito kay Mr. at sinasabing si Mrs. niya yung tumatawag doon sa lalaki? Mas magandang kausapin ni Sir ang sa police na lang siya lumapit. Ngayon. So, si Mr. ay may karapatan na magreklamo partner sa PNP. Okay. Okay. Nandito ka ngayon sa harapan ni Joseph. Ano ang pinakapinal mong desisyon? Ano ang gusto mong mangyari? Kikipaghiwalay na po ako sa kanya. So, So, ang desisyon mo, hiwalay na. Kikipaghiwalay Yung, paano yung anak mong isa na nasa kanya? Yung bunso ayaw nasa naman iyo? po. Kung ayaw naman po sa akin, Doon na sa kanya? Sa kanya na lang. Yung bunso nasa iyo? Opo. O ikaw? gawin mo yung responsibilidad mo bilang ama Hmm. sa anak ninyo. Okay. Okay. So sasamahan kayo ng team namin sa barangay at doon sa police station nang sa ganun ay magkaroon na kayo ng formal na kasunduan kung tuluyan na kayo maghiwalay. At kung talagang desidido si Mrs. na sampahan ka ng kaso, eh madidesisyonan niya doon. Partner.